na siya. Ha? Hindi pa ba siya okay, ate? Hindi pa, Angel, pero wag na tayong mag-alala kasi malapit na siyang Saan gumaling. pala sila Bianca and Angel? Nandoon sa taas. Anong ginagawa nila? And Si Mami yun, no? Aba, kung wala lang silang issue ng ate niya sa pagnanakaw, baka maging kaibigan ko pa si Dahlia. Pinoprotektahan ko lang naman sila, Mami. Ate, tama na. Ka na, ha? Halika nga dito. Aray ko, ang sakit! Bagay lang sa iyan, masyado kang pakilambera! Tawan mo nga ako! Tama! Kanina pa kasi kita pinapaalis, ayaw mong umalis. Ayusin ko sila. Hindi ko hahayaan na magkaaway pa sila lalo. Ano na naman ginagawa mo? Kinakausap mo na naman yung sarili mo. Renzo, umalis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo? Okay lang. Aray, naku, ang sakit-sakit pa din ng ulo ko. Kanino mo pa hinahawakan yung buhok mo? Ano bang nangyari sa'yo? Nakakainis kasi yung Zia na yan. Oh, kakauwi mo lang, di ba? May nangyari agad? Oo, masyado kasing pakialamera yung Zia na yan. Ano bang sinabi sa'yo? Sabi ba naman niya, ampun ako at wala daw akong karapatan sa bahay namin. Weh, sinabi niya yun? Paano niya naman nalaman yung kwento ng buhay mo? Hindi ko nga alam, pero pag nalaman ko kung sino yung chismosa na yan, lagot sa akin yun. Oh, easy ka lang. Si Zia, prank ka lang yan, pero mabait naman siya eh. Hindi siya mabait. Bakit ba kayo nagsagutan? Si Dahlia kasi pinapaalis ko sa bahay namin. Baka magnakaw na naman yun. Sa bagay, may point ka kasi nung isang araw nakita ko yung wallet ko sa bulsa niya. Kita mo, may dugo talaga silang magnanakaw. Kaya hindi ako papayag na doon titira si Dahlia. Ayos din si Zia, no? Pinagtatanggol na yung best friend niya. Alam ko na, pag-awayin kaya natin si Zia at Dahlia. Ay, Bianca, wag mo na nga akong isali sa paggawa mo ng masama. Nagbago na ako, no? Buti pa si Zia, no? Pinagtatanggol niya yung best friend niya. Samantalang ikaw na best friend ko, hindi mo kayang ipagtanggol. Bianca, syempre, best friend kita. Ayaw lang kita ngayon na gumawang masama. Kahit na, ewan ko sa'yo. Sige na nga, pero isa lang ah. Tara na nga, andyan na yung magnanakaw at pakialamera. Ano na naman binubulong nun? Zia, dapat hindi mo na pinatulan kahapon si Bianca. Below the belt naman kasi yung sinasabi niya sa'yo. Kahit na, Zia, ako lang naman yung nakikitira doon. Dapat ako yung nakikisama. Kahit na, huwag kang magpapaapi doon. Nakakainis ka na. Ba't pati sa akin naiinis ka? Eh kasi naman, hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Dati naman marunong ka lumaban, di ba? Eh, mas pinipili ko manahimik. Ay, dapat huwag kang manahimik lang. Lalong-lalo na kapag sinasaktan ka na. Eh, paano pag nagsumbong siya kay Tita Jane? Mapapagalitan ako. Tapos papalayasin pa ako sa bahay nila. Hindi yun magsusumbong. Siya kaya yung naumpisa. Nananahimik lang tayo sa sala. Na nabunot pa siya. Nadumihan tuloy hair ko. Ano dapat gawin ko para maniwala sa akin si Bianca na wala akong masamang intention? Nothing. Nothing? Yes, nothing. As long as may tiwala sa'yo si Tita Jane and Angel, wala kang dapat patunayan sa epal na yun. Sigurado ka ba? Unless may gusto kang gawin. May naisip ako. Ano naman iniisip mo? Pagmumukha nating masama si Bianca sa harapan ni Tita Jane and Angel. Uy, Zia, wag naman, masama yan. Ako bahala. Wag, hindi ako papayag. Basta, I got you.
may iniisip ka ata. Iniisip ko lang yung kahapon. Yung tinawag mo sa akin kagabi? Yung nag-away si Dahlia at saka si Gia? Oo. Wag mo na isipin yun. Sure naman ako na magkakaayos din sila. Sana nga, Zach. Ayoko kasi yung nag-aaway sila. Gusto ko yung masaya lang. Dumarating din naman sa buhay yan. Kaya dapat malakas yung loob natin. Alam ko naman yun, Zach. Pero ang hirap pala, no? Gusto ko kampiyan si Ate Bianca. Pero pag ginawa ko yun, malulungkot naman si Dahlia. Basta kung sino man yung tama at mali sa kanila, kausapin mo silang dalawa para agad silang magkaayos. Tara, puntahan na pala natin yung puntod ni Nanay. Yung kambal ni Nanay. Natatandaan ko pa nung nakita kita dito natutulog. Nung pinalayas ka ni Bianca. Tapos nun, hindi yung pa alam na nanay mo pala si Tita Jane. Salamat, Zach. Kasi hanggang ngayon, nandito ka pa rin para sa akin. Wala yun, no? Siyempre, mag-best friend tayo. Pero Angel, bata pa lang tayo pero ang dami ng pagsubok na dumadaan sa'yo. Kaya believe ako sa'yo. Sana lahat ng pagsubok na madadaanan ko, makakaya ko pa, no? Siyempre, kaya mo yan. Sige na, kausapin mo muna yung nanay mo. Magsi-CR muna ako. Nay, kamusta ka na po dyan? Alam ko pong masaya ka dyan kasi kasama mo na ang Diyos. At nakikita niyo po na masaya ako na kasama ko ang tunay kong ina. Yung kakambal niyo po. Pero Nay, pwede niyo po bang ibulong sa Diyos na naalisin na niya yung sakit ko, yung trauma ko sa brain ko? Nagiging masama po kasi ako dahil dito. Pero nakikita niyo naman po, di ba, Nay, na hindi ko gusto ang nangyayari sa akin. Miss na po kita. Miss ka na din niya. Friends, nakakagulat ka naman. Oo, ka na naman yan. Bakit alam mo na sinabi ko, miss ko na siya? Malamang namatay na siya kaya mismo. Oo, pero sakto naman kasi. Galing ko, no? Believe ka na yan sa akin. Bakit ka pala nandito? Lagi ka na lang kasi sumusulpot eh. Bakit? Sa'yo ba rugal to? Ano nga ginagawa mo dito? Ano bang ginagawa sa sementeryo? Dinadalaw yung patay? Yun, may nasabi ka din tama. Sino namang patay dinadalaw mo? Di ako. May sakit lang ako, Renz, pero hindi ako naniniwala sa multo. Ikaw patay, nakakausap ko? Joke lang. Binubiro lang kita, hinahanap ko kasi yung bike ko kasi naligaw ako. Asan ba yung bike mo? Kaya nga hinahanap ko kasi di ko alam. Bakit ka tumatawa? Baliw ka naman siguro. Nakakatawa ka kasi lagi na lang kita nakikita. Pero salamat ulit kahapon ha, dahil nakausap kita. Wala yun kapag kasumumpong yung bad mo, labanan mo lang ha. Oo, sana makita mo na yung bike mo. Angel, sino yung kausap mo? Si Renz. Ha? Si Renz? Di ko alam, andito lang siya kanina eh. Ganito yung height niya. Wala naman akong nakitang dumaan. At saka wala din naman akong nakitang kausap mo. Andito lang talaga yun kanina. Uwi na tayo. Baka may multo ka lang na nakausap. Basta, nandito lang yan kanina. Tara na nga. Baka minumulto ka lang.